Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente by Ryan Time. Ang ikalimang bahagi. Simulan na natin ang kwento. Lumipas ang panahon na mas madalas kong kasama si Enzo. Pinaparamdam niya rin sa akin kung gaano niya ako pahalagahan. Madalas siyang sweet, pero hindi ako makaramdam ng special feelings para sa kanya. Hanggang pakikipagkaibigan lang talagang kaya kong ibigay. Madalas ko ring mapansin na si Jake ay nagtatampo at nagsiselos. Hinahayaan ko na lang. Mas makakabuti na rin ito para sa amin. Upang makalimutan ko kung ano man yung status niya sa puso ko. Madalas rin niyang kasama si May noon. At sa tingin ko ay seryoso na siya roon. Nakagraduate na rin ako at nakahanap ng unang trabaho bilang isang accounting staff ng isang kilalang mall. Tumagal din ako doon ng 1 taon at kalahati. Saka ako naka-receive ng offer para makapagtrabaho sa Middle East. Naisip kong i-grab ang opportunity. Sigurado ko ba dyan, Bok? Tanong sa akin ni Enzo. Bok kasi ang tawagan namin. Pero kami may maliliit na acne marks. Pero hindi naman ganoon kahalata. Konti lang. Nasa bubong kami ng bahay nila at nagkakape. Oo, Bok. Mabuti nito para makalimutan ko rin nararamdaman ko sa kanya. At saka para makaipon na rin. Paano si Jonah? Naiintindihan niya naman yung desisyon ko. Alam ko, masakit sa kanya pero ayoko rin naman kasi maging unfair sa kanya. Girlfriend ko siya pero iba yung laman ng puso ko. Kaya humingi muna ako ng time para hanapin yung sarili ko. Pero paano ako, Bok? Pag-aalangan niya at tingin ko ay nahiya siya sa tanong niya. Pinaharap ko siya sa akin at tinitian. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang best friend ko. At hindi kita ipagpapalit, Enzo. Ngumiti lang siya pero malungkot ang dating. Ay, hanggang best friend lang talaga ako sa'yo. Pagsusumama niya habang nakayuko. Ang mahalaga, may relasyon tayo kahit hanggang best friend lang. Ayaw mo nun? Panghabang buhay na label yun. Ngumiti na lang siya. Alam niya naman na buo ang desisyon ko. Bago nagpaalam ay binigyan niya ako ng jersey shirt ng Chicago Bulls na may surname ni Derrick Rose at number 1. Hanggang ngayon, paborito ko pa rin suotin ito. Remembrance raw niya sa akin. Binigyan ko rin naman siya ng paborito kong branded na jacket. At buhay na buhay pa rin ito. Hindi niya raw masyado sinusuot para daw hindi kumupas kagad. Dumating na yung araw na aalis na ako. Para mang ibang bansa. Mahirap para sa akin dahil first time ko mag-work sa ibang lugar. Pero mas mahirap ang iwanan si Jake. Sinadya kong huwag ipalam kay Jake na aalis ako. Ayokong malaman ang reaksyon niya at baka mapigilan pa niya ako. Umalis ako ng tuluyan na hindi nagpapaalam sa kanya. Narating ko na yung destination ko noon. Noong una, nahirapan ako dahil iba yung climate. Napakainit. Iba't ibang cultures at nationalities din ang nakakasama ko. Pero nakapag-adjust din naman ako noon. Ngunit, hindi pa rin mawala sa isip ko si Jake. Lalo na yung sinabi niya sa akin sa chat na nabasa ko. Kinabukasan, mula nang dumating ako sa destination ko. Madaya ka, kuya. Akala ko ba walang iwanan? Hindi mo man lang ako sinabihan na aalis ka na. Alam mo kung ano yung pakiramdam ko?
Pakiramdam ko wala akong kwenta sa'yo. Nalungkot ako nung nabasa ko yun. Nakaramdam din ng guilt. Hindi ko dapat ginawa sa kanya yun. May mga pinagsamahan din naman kami. Pakiramdam ko tuloy napaka-selfish ko. Hindi ko man lang kinonsider yung mararamdaman niya. Simpleng sorry lang ang nireply ko sa kanya. At mula noon, hindi na siya nagparamdam. Gusto ko siyang kamustahin pero nahihiya ako. Mabilis na lumipas ang taon. Meron akong na-receive na message galing kay tita, mama ni Jake. Nagkamustahan kami. May mga kinuwento siya na at nagbilin ng mga pasalubong. Ryan, nag-aalala ako sa pinsan mo. Singit ni tita sa chat namin. Alam kong si Jake ang tinutukoy niya. Mula kasi nung umalis ka ay hindi ko na siya makontrol. Lagi siyang nasa barkada niya. Tapos, pag-uuwi, laging lasing. Huminto na rin siya sa pag-aaral. Pati nga si May ay umiiyak sa akin dahil hiniwalay na rin daw siya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Alam mo, mabuti pa na nandito ka kasi nagagabayan mo siya. Tiwala kasi sa akin si tita dati. Ginagabayan ko naman talaga si Jake. Kaya pag magkasama kami ni Jake ay kampante sila dahil alam nilang ako ang kasama. Nakaramdam ako lalo ng guilt dahil sa nalaman ko. Lalo sa huling chat ni tita. Nalaman kong gumagamit na daw ito ng marijuana at ginagawang negosyo. Sobra ako nabahala. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba to o baka impluwensya ng barkada niya. Pero nag-aalala talaga ako para sa kanya. Paano kung mapahamak siya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sobra-sobra ako nag-aalala sa kanya hanggang sa matapos na yung contract ko. Umuwi ako ng Pinas pero tanging si mama lang ang nakakaalam. Ayoko kasi magpasabi para surprise na rin. Sobra ako na-excite dahil muli kong masisilayan ang Pinas. Pero nangangamba pa rin ako dahil naiisip ko yung kalagayan ni Jake. Nagagalit ako sa kanya pero hindi ko rin maiwasang magalit sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi isa ako sa dahilan kung bakit siya nagkaganon. Masayang masaya sila sa pagdating ko. Nagsipuntahan kasi silang lahat nung nalaman nilang nasa Pinas na ako. Nagpahanda at nagpainom. Pero may isa akong taong gustong makita. Si Jake. Pero wala siya. Hindi siya dumating. Sigurado naman akong alam niya na nakauwi na ako. Dahil pinasabi ko yun kay tita. Pero bakit wala siya? Nalungkot ako at nagalit sa sarili ko. Bukas na bukas ay pupuntahan ko siya. Pinuntahan ko siya sa bahay nila tita. At si Jessica lang ang nandun. Gabi na pero wala pa rin si Jake. Nasa barkada raw sabi ni tita. Naghintay lang ako. Inaya ko maghapunan ni tita. Tapos bumalik ako sa veranda at nag-antay. Nagpaalam na rin sila na matutulog na. 12:00 na ng madaling araw, wala pa rin si Jake. Nakakaramdam na ako ng antok at naisipan ko na sana umuwi. Pagbukas ko ng gate ay salubong ng isang taong lasing. Si Jake. Napahinto siya nang makita ako. Nagkatitigan kami. Amoy alak at sigarilyo siya. Ibang-iba na ang itsura niya. Gwapo pa rin pero
Para bang napabayaan niya na yung itsura niya. Medyo nag-mature ng itsura niya. Gustong gusto ko siyang yakapin noon. Nakita ko rin sa itsura niya ang pagkabigla. Pero napalitan yun ng pagkabugnot. Nawala yata yung pagkalasing niya at dumiretso ng tayo. Pumasok siya sa gate at nilampasan niya lang ako. Kumpirmado. Galit siya sa akin. Pero kailangan ko siyang makausap. Jake! Sigaw ko sa kanya, na noon ay nakatalikod sa akin. Patuloy lang siya sa paglalakad. Kaya agad-agad ko siyang nilapitan at malakas na kinabig paharap sa akin. Bakas ang galit sa muka. Ngunit hindi niya mukhang magsalita at agad na tumalikod. Napuno ako. Muli ay pinaharap ko siya at malakas na sintok sa muka. Dahilan upang matumba siya. Nagilty ako. Pumutok yung labi niya at dumugo. Nakita kong tumulo ang luha niya. Pinunasan lang niya ang dugo sa labi niya at hirap na tumayo. Hindi pa rin siya nagsasalita at muling tumalikod. Jake, ano ba? Kausapin mo ko! Sigaw ko sa kanya. Tapos huminto siya. Para saan pa? Wala naman akong kwenta sa'yo, di ba? Mahinang sabi niya habang nakatalikod. Naramdaman ko nagpipigil siyang umiyak dahil nauutal siya. Humarap ka sa akin, Jake. Pagbumando ko noon. Humarap naman siya pero hindi siya tumitingin sa akin. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Galit kong tanong na may halong pag-aalala. Buhay ko to. At pwede ba? Huwag mo akong pagsasabihan na parang may pakailam ka sa akin. Mariin niyang sabi. Kasabay ng tingin niya sa akin. Sandaling katahimikan. Kinalma ko ang sarili ko. Nag-isip ako ng paraan paano ko siya makakausap ng maayos. Wala akong maisip. Kasi kinakain ako ng konsensya ko. Ramdam ko sa mga salita niya ang bigat at hinanakit. Tapos ako pa yung miganang magalit at suntukin siya. Tuluyan na akong kinain ng guilt. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Pumapalag siya pero hindi ako nagpatalo. Bagkus ay hinigpitan ko pa ang pagyakap. Miss na miss ko pa rin siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sa kabila ng 2 taon na iniwan ko siya, mas lumalim pa yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko maramdaman na pumapalag siya pero nagsalita siya. Pwede ba umalis ka na? Malamig ang pagkakasabi niya. Pero mas malakas ang dating nun na naging dahilan upang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Ano pa bang gusto mo? Nasuntok mo na ako, di ba? Ano pa bang gusto mo? Ano? Sabihin mo, kuya. Tuluyan tumulo ang luha niya. Ano? Gusto mo pa ba akong suntukin? Saktan mo ako. Total, diyan ka naman magaling, di ba? Yung manakit, tapos yung mangiiwan. Sige na, bugbugin mo na ako. Pagsisigaw niya. Jake, ano ba ang pinagkakaganyan mo? Mahina akong tanong. Wala kang alam. Sigaw niya ulit. Pakiusap, kuya. Bugbugin mo na lang ako. Yung masakit.
kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Humagulgol na siya at puno ng luha ang mga mata. Sa akin ba talaga siya nagagalit? Gaano ba kalaki ang galit niya para gawin niya sa sarili niya ito? Gusto ko na rin umiyak pero pinipigilan ko. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Tumahimik saglit at tanging hikbi niya lang ang naririnig ko. Sa akin ka ba galit? Yun lang ang naisip kong tanong. Tumingin siya sa akin habang umiiling at ngumiti na para bang nainsulto. Tsaka muling tinalikuran ako. Kausapin mo ako, Jake. Wag na wag mo kong tatalikuran. Kuya mo ko. Nainis ulit ako dahil nabastos ako sa ginawa niya. Tapos huminto siya. Oo, alam ko. Kuya kita. At pinsan mo lang ako. At kahit kailan, ay hindi na mababago yun. Naguluhan ako sa sinabi niya. Naghinala ako kung ano ang ibig niyang iparating. Pero hindi ko naisip yun kahit dati. Hindi ako makapagsalita. Napayo ko at nag-isip. At nagpatuloy siya. Kuya, patagal ko nang gustong sabihin sa ito. Sinubukan ko na dati. Naalala mo ba? Yung time na pinaluguan mo ko dahil lasing lang ako? Naalala ko yung mga panahon na yun. Yung time na sobra akong nasaktan dahil akala ko ako ang sinasabihan niya na mahal kita. Pero para kay May yon ang alam ko. Para sa'yo yun, kuya. Pero wala akong nakitang reaksyon sa mukha mo nang tinignan kita. Kaya nagkunwari na lang ako na para kay May yun. Ayoko rin kasi mag-iba yung tingin mo sa akin at iwasan ako. Makasama lang kita ay ayos na sa akin. Natamemi ako dahil sa mga nalaman ko. Sorry, pero pinilit ko namang pigilan yung nararamdaman ko para sa iyo eh. Dahil alam kong lalaki ka at lalaki din ako. Pero hindi eh. Hindi ko napigilan. Hanggang sa dumating si Enzo. Sobra akong nagselos noon. Pero hindi ko pinapahalata sa'yo. Hanggang sa tuluyan ka nang mawala at nag-ibang bansa. Alam mo bang, sobra akong nasaktan. Hindi mo man lang nagawang magpaalam sa akin noon. Hindi mo man lang nagawang magpakita bago ka umalis. Pakiramdam ko, kuya, wala akong kwenta sa'yo. Tuluyan ang tumulo ang luha ko. At nagpatuloy pa rin siya. Tanggap ko naman na hanggang pinsan lang yung tingin mo sa akin. Pinilit kong huwag masaktan. Pero anong magagawa ko? Mahal talaga kita eh. At talo ako. Naisipan ko magbisyo para kahit papano malimutan ko na yung kalokohang ito. Malayang tumulo ang mga luha ko noon. Sa loob ng mahabang panahon na yon, hindi ko man lang naisip na nararamdaman niya din yun. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Hindi ko alam na may nasasaktan na ako. Nasaktan ko si Jake. At dahil sa sakit na yun, nagawa niyang sirain ang buhay niya para lang makalimutan ako. Kasalanan ko ang lahat. Humarap siya sa akin, pero pilit na pinapakalma ang sarili.
Ngayong alam mo na ang lahat, anong masasabi mo? Nakatingin siya sa akin. Umiling-iling ako at hindi makapagsalita. Puno ng luha ang mata kong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat na nangyari ay, mahal pala ako ng pinsan ko. Hindi bilang kuya, kung hindi bilang minamahal. Sobra akong naawa sa kanya, sa kalagayan niya. Kung alam ko lang sana, hindi kami aabot sa ganito. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Napaka-selfish ko. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Huminga muna siya ng malalim at umiling-iling, saka tumalikod. Tuluyan na siyang nakapasok sa bahay nila. Jake, saglit lang. Pagtawag ko sa kanya pero alam ko hindi niya narinig yun. Kasabay kasi nun ang pagsara ng pinto. Alright, grabe. Sobrang intense ng eksena sa episode na to. Kahit ako mismo, na-carried away ako habang binabasa ko yung story. Kasi sobrang sakit, sobrang lungkot at panghihinayang yung naramdaman ko habang binabasa ko siya. And I just wanted to thank you, Ryan, sa totoong karanasan na ibinabahagi mo sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, wala kaming story na aabangan. Sobrang saludo ko sa'yo, bro, kasi you have an amazing experience. And sa mga readers, thank you also for supporting our channel. Tapos, tulad ng promise ko last time, magbasa tayo ng mga comments from the previous episode. So, we have Jordan Bongalon. Shoutout sa'yo, bro. Sabi niya dito, same na same yung pinagdaanan namin ni Ryan. Nagmahal sa pinsan. Alam natin na masama sa mata ng Diyos at tao ang magmahal ng sarili mong kadugo. Pero, nagmamahalan kami. Sa una, mahirap talaga ang aminin na mahal mong pinsan mo. Pero pag puso na ang pinakinggan, wala na tayong magagawa kundi kailangan sundin. Inamin ko sa pinsan ko na mahal ko siya at hindi naman ako napahiya dahil mahal din niya ako. Pero darating din talagang oras na kailangan yung dalawa na magsakripisyo para na rin sa pamilya. I am so happy for you, Jordan, because naging successful yung love story nyo ng pinsan mo. And then we have Gretz TV here. Shoutout sa'yo, and sabi niya rito is excited, may part 4 na and kalig much. Siya din daw ay nagmahal ng pinsan niya. Sabi ni Arwin Rances, wow, ito talaga yung inaabangan ko. Ang ganda kasi ng story. We have Ephraim Ray Dulay Lodevico. Nakaka-L daw talaga, kuya, itong kwento nila magpinsan. Sa unang episode pa lang hanggang itong episode 4, ewan ko na lang kung nakailan ako. Tapos we have Rogel Eugenio, follow what your heart tells you. Lagi nilang sinasabi ito, ngunit hindi ko naman magawa. Yan. And then sabi ni Meryl Sabillano, nakakilig naman to. Minsan nakakatawa, excited na ako sa kasunod. Sabi naman ni Eric Robledo, ang cute ng boses mo, nakaka-inlove. Thank you naman sa'yo, bro. And last one, we have Bahrain. Sabi niya, ay buti, hindi ko tulad ng dati na tatagal bago masundan. Sorry naman, alam mo sobrang busy talaga sa trabaho and tinatry ko talagang isingit talagang mag-narrate after ng shift ko. So nga pala guys, I just wanted to greet all of you a very Merry Christmas. At ang wish ko, sana matupad lahat ng gusto natin sa buhay. Successful life, and of course, a happy love life. Tsaka guys, baka naman pag nag-watch kayo ng stories, huwag nyo nang escape yung ads. Ipamasko nyo na lang sa akin. At kung meron kayong stories na gustong i-share or ibahagi, please don't hesitate to send us an email sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.